Hindi nyo ito maririnig sa inyong regular na pagbisita sa doktor, pero hayaan nyo akong maging prangka. Kung itinigil nyo na ang masturbasyon sa inyong pagtanda, maaaring unti-unti nang humihina ang inyong katawan at malamang ay hindi nyo pa ito namamalayan. Hindi po ito isang bawal na paksa o usapang pangbarbero lamang. Ito ay isang totoo klinikal at pisyolohikal na katotohanan. At ang mga kahihinatnan ng pagbabalewala sa katotohanan ito ay maaaring maging mapanira hindi lang sa inyong kalusugang sexual, kundi pati na rin sa inyong utak, puso, tulog, immune system, at maging sa inyong pagkatao. Ako po si Dr. Jose Reyes, isang doktor na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda geriatric care. Ginugol ko ang aking karera sa pagtulong sa ating mga kababayan na harapin ang mga pagbabagong kaakibat ng edad. Mahigit 30 taon ko nang inilaan sa pag-unawa kung paano nagbabago ang katawan, lalo na pagdating sa intimacy hormones at pangmatagalang sigla. At isa sa pinakamalaking tahimik na banta na aking nakita ay ito: napakaraming nakatatandang lalaki ang pinababayaan ang kanilang kalusugang sexual at kasama nito ang isang mahalagang susi sa kanilang pangkalahatang kapakanan. Ito ang maaaring ikagulat ninyo. Ang masturbasyon ay hindi lang isang natirang ugali mula sa inyong kabataan. Ito po ay isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan ng inyong tumatandang katawan para ayusin ang mga hormone, palakasin ang utak, protektahan ang prostate, at labanan pa ang depresyon. At kung itinigil nyo na ito, ang kapalit na binabayaran ninyo ay maaaring mas malaki pa kaysa sa inaakala nyo. Sa mga susunod na sandali, ipapaliwanag ko sa inyo kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng inyong katawan kapag itinigil nyo ang masturbasyon sa pagtanda. Ang ibabahagi ko ay maaaring ganap na magbago sa inyong pananaw sa kalusugan at sa inyong sarili mula sa sandaling ito. Bago tayo magsimula, kung mahalaga sa inyo ang manatiling mamatalas ang isip, malusog at malaya habang tumatanda, mag-subscribe na po kayo at i-on ang notifications para hindi nyo malampasan ang mahahalagang payo na para sa inyo. At kung ang mensaheng ito ay tumatatak sa inyo, ita-type ang 1 sa comments. Kung hindi naman i-type ang 0, ang inyong feedback ay nakakatulong sa akin na lumikha ng content na tunay na sumusuporta sa inyong kalusugan. Ngayon, simulan natin sa una at marahil pinaka napapabayaang epekto ng hindi pagmamasturbate sa katandaan, ang tahimik na epekto nito sa inyong prostate at kalusugan sa pag-ihi. 1. Paghina ng kalusugan ng prostate at pag-ihi. Nang una akong magsimula sa medisina, mahigit 3 dekada na ang nakalipas. Hindi ko inasahan na maraming pasyente ang magbubukas ng loob tungkol sa isang bagay na pribado ngunit napakahalaga sa kanilang kalusugan: ang tahimik na pagkawala ng mga gawaing sexual sa kanilang pagtanda. Isang Ginoo, tawagin na lang natin siyang Roberto, ang umupo sa harap ko at sinabing, "Doc, akala ko kasi hindi ko na kailangan ang bahaging yan ng buhay ko." Siya ay nasa mga 70s, malusog at matalas ang isip, pero gumigising siya ng 4 o 5 beses sa gabi para umihi at hindi niya maintindihan kung bakit. Ang hindi niya alam
at hindi alam ng karamihan sa mga lalaki ay ang regular na pagpapalabas ng similia ejaculation kahit sa pamamagitan ng masturbasyon ay may malaking papel sa pagpapanatiling maayos ng prostate. Ang prostate ay hindi isang pasibong glandula. Ito ay isang buhay at dinamikong organ. Naglalabas ito ng likido, lumalaki at lumiliit, at tulad ng anumang sistema, ito'y nagdurusa kapag napabayaan. Kapag walang regular na estimulasyon at paglalabas ang likido sa prostate ay maaaring maipon. Ang pagkaipon na ito ay lumilikha ng perpektong kapaligiran para sa pamamaga paglaki at kalaunan ang uri ng presyon na nakakaapekto sa lahat mula sa pag-ihi hanggang sa kakayahang sexual. Maaari nyo itong maramdaman bilang mabigat na pantog, mahinang daloy ng ihi o isang hindi komportableng pakiramdam ng kapunuan na ayaw mawala. Ito ay hindi lamang mga simpleng abala. Ito ay mga maagang babala. At ito ang mapanganib na bahagi ang matagalang pagkaipon sa prostate ay maaaring humantong sa mas malubhang kondisyon tulad ng benign prostatic hyperplasia, BPH, na nakaapekto sa halos 50% ng mga lalaki na higit sa 50 taong gulang. Kung pababayaan, maaari itong mauwi sa hirap sa pag-ihi, impeksyon sa pantog at maging sa pangangailangan ng catheter. Si Roberto, ang lalaking nabanggit ko, ay kinailangan pang operahan para maibsan ang presyon, isang bagay na marahil ay naiwasan sana kung natugunan namin ito ng mas maaga sa pamamagitan ng simple at regular na gawi. Ang regular na pagpapalabas ng similya ay tumutulong na linisin ang prostate, alisin ang mga lumang likido at bawasan ang panganib ng pagkaipon. Sa katunayan, ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga lalaking nagpapalabas ng similya ng 21 beses o higit pa sa isang buwan ay mas mababa ang tsansang magkaroon ng prostate cancer kumpara sa mga hindi. At linawin ko lang po, hindi natin pinag-uusapan ang pagbabalik sa kabataan o anumang uri ng sobrang pag-uugali. Ito ay hindi tungkol sa pantasya. Ito ay tungkol sa tungkulin, tungkol sa paggamit ng inyong biyolohiya para protektahan ang inyong katawan sa pinakasimple at pinakanatural na paraan. Kapag itinigil nyo ang masturbasyon sa katandaan, hindi lang kayo nagwawalang bahala sa kasiyahan. Isinasapanganib nyo rin ang sakit, pamamaga, at unti-unting pagkawala ng kontrol sa isa sa pinakapangunahing gawain ng tao, ang pag-ihi. May mga pasyente akong natakot ng lumabas ng bahay dahil hindi na nila mapagkatiwalaan ang kanilang pantog. Nakita ko ang mga malalakas at mapagmalaking lalaki na nauwi sa gabing walang tulog at pagkabalisa sa umaga dahil sa isang kondisyon na maaaring naiwasan sa simpleng regular na self-stimulation. At oo, may epekto rin ito sa isip. Ang pagkawala ng kontrol sa iyong katawan sa ganitong paraan, ang pagpaplano ng bawat pagpunta sa banyo, ang pagkatakot sa mahabang biyahe, ang paggising kada 2 oras sa gabi, ay unti-unting kumakain sa inyong kalayaan. Hindi lang ito tungkol sa inyong prostate. Ito ay tungkol sa inyong kalayaan. Pero dito pa ito nagiging mas nakakagulat. Dahil kung ano ang nagsimula sa prostate, hindi nananatili doon. Ang susunod na epekto ay hindi lang sa katawan, kundi sa inyong utak. At kapag nagsimula na ito,
maaari nitong baguhin ang paraan ng inyong pag-iisip, pakiramdam, at pag-alala minsan sa mga paraang mahirap nang ibalik. Pag-usapan natin kung ano ang nangyayari sa inyong kaisipan kapag nawala ang self-stimulation sa inyong routine. Kung nandito pa rin kayo at nakakatulong ang mga ito, i-type ang numerong 1 sa comments. Ito'y nagsasabi sa akin na kasama ko pa rin kayo at pinahahalagahan ang mensaheng ito. Ngayon, magpatuloy tayo. Number 2, cognitive fog o paghina ng isip at pagkalito. Hindi pa katagalan, isang pasyente sa kanyang huling 60s, tawagin natin siyang Francisco, ang dumalaw sa akin. Hindi siya nagrereklamo tungkol sa kanyang prostate o sa kanyang lakas. Ngunit sinabi niya ang isang bagay na tumatak sa akin. Dok, parang hindi na ako ang dating ako. Papasok ako sa isang kwarto at makakalimutan ko kung bakit ako nandoon. Nawawala ang iniisip ko sa kalagitnaan ng pangungusap. Dati, matalas ako. Ito na ba ang pagtanda? Ito ay isang tanong na madalas kong marinig. At oo, natural na may kaakibat na pagbabago sa pag-iisip ang pagtanda. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, kahit na mga edukado at may kamalayan sa kalusugan, ay ang gawaing sexual, kabilang ang masturbasyon, ay may malaking papel sa pagprotekta sa paggana ng utak. Ito po ang nangyayari kapag kayo ay nagsasagawa ng self-pleasure. Naglalabas ang inyong utak ng isang halo ng mga neurochemicals, dopamine, serotonin, oxytocin, na direktang konektado sa memorya, focus, at emosyonal na regulasyon. Ang mga kemikal na ito ay hindi lang para sa panandaliang sarap. Tumutulong sila sa pagbuo at pagprotekta ng mga koneksyon sa utak, nagpapasigla ng daloy ng dugo patungo sa utak at nagpapababa ng cortisol, ang stress hormone na kapag mataas ay nakakasira ng mga brain cells. Kapag itinigil nyo ang masturbasyon, lalo na sa mahabang panahon, ang mga natural at proteksyon na kemikal na ito sa utak ay nagiging mas madalang. Sa paglipas ng panahon, maaari nitong papurulin ang talas ng inyong isip. Maaaring mas mahirapan kayong mag-concentrate, magproseso ng impormasyon o kahit makaramdam ng motibasyon. Hindi ito nangyayari sa isang gabi. Dahan-dahan itong dumarating. Una, nakakalimot ka ng pangalan. Tapos nakakalimutan mo kung anong araw na. Hanggang sa magsimula ka ng pagdudahan ang sarili mong isip, at sa pagdududang iyon, may mas masamang maaaring umusbong takot. Nakakita ako ng mga pasyente na nahulog sa pagkabalisa at depresyon dahil lang sa paniniwalang bumibigay na ang kanilang isip, gayong sa katotohanan, ang kanilang utak ay uhaw sa estimulasyon at balanseng kemikal. Sa mga lalaki, may dagdag na pagbabago sa hormone. Ang testosterone, ang hormone na malaki, ang kinalaman sa memorya, pagiging desidido at sigla, ay maaaring mas mabilis na bumaba kapag nabawasan ang gawaing sexual. Ang testosterone ay hindi lang tungkol sa libido. Ito'y tungkol sa iyong pagkatao, lakas at linaw ng isip. At oo, ang madalas at malusog na pagpapalabas ng semilya ay nakakatulong na i-regulate at mapanatili ang antas ng testosterone habang tumatanda. May mga pag-aaral pangang nagsisimulang iugnay ang nabawasang gawaing sexual sa mga matatanda
sa maagang senyales ng paghina ng isip maging ng demensya. Hindi ko sinasabing ang pagtigil sa masturbasyon ay sanhi ng Alzheimer's. Pero sinasabi ko ito kapag ang utak ay pinagkaitan ng estimulasyon emosyonal na pagpapalaya at suportang hormonal, ito ay nagiging mas mahina. Nawawalan ito ng ritmo ng tibay. Para sa marami, ang ulap sa isipan ay nagiging sapat na makapal para baguhin ang kanilang pamumuhay. Isang lalaki ang nagsabi sa akin na itinigil niya ang pagpunta sa kanyang chess club dahil hindi na siya makapag-focus sa laro. Isa naman, isang retiradong guro ang nagsabing pakiramdam niya ay blanko siya tuwing umaga. Hindi ito mga problema sa memorya na nangangailangan ng gamot. Ito ay mga sintomas ng isang buhay na walang koneksyon sa pisikal na intimacy kahit sa sarili. At ito ang nakakalungkot na bahagi. Madalas ito ay maiiwasan. Hindi nyo laging kailangan ng mamahaling gamot o therapy. Minsan nagsisimula ito sa muling pagkonekta sa inyong katawan, sa pagbibigay dito ng atensyon na tahimik nitong hinihiling. Dahil kapag ginising mo ang katawan, ginigising mo rin ang utak. Ngunit ang pagkawala ng talas ng isip ay isang bahagi lamang. Ang susunod na nangyayari kapag nagsimulang masira ang balanse ng emosyon at bigla na lang bumabagsak ang iyong mood ay maaaring mas banayad, mas mapanira, at mas mahirap pag-usapan. Talakayin natin kung paano tahimik na nag-iimbita ng depresyon sa inyong pang-araw-araw na buhay ang pagtalikod sa self-intimacy. 3. Pagtindi ng depression at kawalan ng damdamin. Minsan ay may pasyente ako na nasa maagang 70s, isang byudo na tatawagin nating Arturo. Retirado na siya, medyo malusog, pero lumapit siya sa akin para sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Tinitigan niya ako sa mata at sinabing, "Wala na akong maramdaman, Dok. Hindi lungkot, hindi saya. Parang patag lang." Huminto siya at idinagdag, "Normal ba iyan sa edad ko?" Ang tanong na iyon ay nananatili sa aking isipan dahil naririnig ko ang iba't ibang bersyon nito palagi. Ang inaakala ng maraming tao na bahagi lang ng pagtanda, ang pamumuti ng buhok, ang pagkadiskonekta, ang dahan-dahang pagkupas ng emosyon ay madalas na may mas malalim at pisyolohikal na dahilan, at isa na ayaw pag-usapan ng lahat, ang pagkawala ng sexual na estimulasyon, partikular ang self-pleasure. Ito po ang katotohanan kapag itinigil nyo ang pakikipag-ugnayan sa sarili ninyong katawan sa isang intimate at pisikal na paraan, ang inyong emosyonal na kalagayan ay maaaring magbago sa tahimik ngunit malalim na paraan. Ang masturbasyon ay hindi lamang isang pisikal na gawain. Ito ay isang emosyonal na pagpapalaya. Ito ang built-in stress relief system ng inyong katawan. Sa panahon ng orgasmo, naglalabas ang utak ng makapangyarihang kemikal tulad ng oxytocin at endorphins, mga natural na mood stabilizer na lumalaban sa pagkabalisa, tensyon at mababang mood. Kapag inalis nyo ang pagpapalayang iyon sa inyong buhay, lalo na sa panahon na mayroon ng stress, kalungkutan o pagluluksa, nanganganib kayong maging manhid sa emosyon, at ang pagiging manhid na iyon ay maaaring mauwi sa isang bagay na mas mapanganib, depresyon. Nakita ko itong dahan-dahang nangyayari. May isang taong titigil sa masturbasyon
matapos mawalan ng partner o dahil sa tingin nila ay hindi na ito angkop sa edad. Ang mga linggo ay nagiging buwan. Sila'y nagiging mas tahimik, mas lumalayo. Nawawalan sila ng interes sa mga hobby kahit sa pakikipag-usap. Nagbabago ang kanilang tulog at gana sa pagkain. Ang buhay ay nagsisimulang maging kulay abo. At ang malupit na kabalintunaan karamihan ay hindi napapansin ang koneksyon. Sinasadya nila ang kanilang sarili o ang kanilang edad, iniisip, ganito na lang talaga ang buhay ngayon. Ngunit sa katotohanan, ang nawawala sa kanila ay ang simple ngunit mahalagang pagkilos ng pagkonekta sa kanilang sariling katawan, hindi lamang para sa kasiyahan, kundi para sa emosyonal na kaligtasan. Ang depression sa mga matatanda ay madalas na hindi natutukoy dahil hindi ito laging lumalabas bilang kalungkutan. Minsan, ito'y lumalabas bilang pagkapagod, pagiging iritable paglayo, o kawalan ng motibasyon, ang kawalan ng pagnanasa. At habang mahalaga ang gamot at therapy, hindi ko mabilang kung gaano karaming pasyente ang natulungan ko sa pamamagitan lamang ng paghikayat sa kanila na bawiin ang pisikal na self-intimacy. Isang lalaki ang nagsabi sa akin na naramdaman niyang buhay na muli matapos simulang hawakan ang kanyang sarili ng regular sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Sinabi niya na hindi lang nito pinasigla ang kanyang kalooban. Ipinaalala nito sa kanya na siya ay isang tao pa rin, hindi lang isang katawan na naghihintay na magsara. Ang maliit na kilos na iyon ay nagbalik sa kanya ng isang piraso ng kanyang sarili na akala niya ay nawala na magpakailanman. Ito ang nais kong maintindihan ninyo. Ang masturbasyon sa pagtanda ay hindi tungkol sa pantasya pagnanasa o kahihiyan. Ito ay tungkol sa pagpapanatiling malusog ng inyong emosyonal na sistema. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong katawan ng dahilan upang makaramdam, magpalaya at alalahanin kung ano ang ibig sabihin ng pagiging naroroon. Dahil kapag nawala ang koneksyong iyon, hindi lang kalungkutan ang inyong isinasaapanganib, kundi pati na rin ang pag-iisa, pagkasira ng emosyon at sa ilang kaso, ang mismong kagustuhang makisali sa buhay. Kung nanonood pa rin kayo at may katuturan ang mga ito, i-type ang numerong 1 sa comments para malaman kong nandito pa rin kayo at sumusunod. Ngayon, magpatuloy tayo. Tatanasang paghina ng kalidad ng pagtulog. Naaalala ko ang isang lalaki sa kanyang huling 60s na dumating sa akin pagkatapos ng ilang buwan ng hindi magandang tulog. Mukha siyang pagod, maputla at bigo. "Dok," sabi niya, "nakakatulog ako pero nagigising ako ng 2:00 ng madaling araw na parang pinaputukan ng kanyon. Pagkatapos nakahiga lang ako doon nakatitig sa kisame naghihintay ng umaga." Nagpatakbo kami ng mga pagsusuri. Malinis ang kanyang mga lab result, walang sleep apnea, walang malalaking problema. Ngunit nang dahan-dahan ko siyang tinanong tungkol sa kanyang intimate life, umiwas siya ng tingin. Ang bahaging iyon ng buhay ko, bulong niya, ay tapos na. Ngunit ang bahaging iyon ng kanyang buhay, ang bahaging akala niya ay tapos na, ay posibleng mismong susi sa kung ano ang isinisigaw ng kanyang katawan, isang mahimbing at walang patid na tulog. Ang pagtulog ay hindi lamang tungkol sa pagpikit ng mata at pananatiling tahimik.
Ito ay isang komplikadong proseso ng hormonal at isa sa pinakaepektibong natural na nag-uudyok para sa mahimbing na tulog ay isang bagay na nakakalimutan ng karamihan pagdating sa isang tiyak na edad ang orgasmo. Sa panahon ng orgasmo, naglalabas ang iyong katawan ng oxytocin, prolactin at endorphins, isang perpektong kemikal na halo na dinisenyo ng kalikasan upang ilipat ang nervous system mula sa stress patungo sa pahinga. Kasabay nito ang cortisol, ang hormone na responsable para sa pagkabalisa at paggising ay biglang bumababa. Ang iyong paghinga ay bumabagal, ang iyong tibok ng puso ay tumitibay at ang iyong mga kalamnan ay nagre-relax. Pumapasok ka sa perpektong estado para sa mahimbing na tulog. Ngayon, isipin nyo na tanggalin ang prosesong iyon sa inyong buhay nang tuluyan, hindi lang isang beses, kundi sa loob ng mga linggo, buwan o kahit taon. Iyan ang nangyayari kapag ang mga matatanda ay huminto sa pagmamasturbate. Nawawalan ang katawan ng isang natural na kasangkapan na dati nitong inaasahan. At ano ang pumupuno sa puwang kadalasan? Ito ay pagkabalisa, pagkabigo, at pag-ikot-ikot sa kama. Ang ilan ay umaasa sa mga sleeping pill. Ang iba ay tinatanggap na lang ang pagkapagod bilang kanilang bagong normal. Ngunit ang mga kahihinatnan ng hindi magandang tulog ay higit pa sa pakiramdam ng pagod. Ang matagalang kakulangan sa tulog ay nagpapahina sa immune system, nagpapabilis ng paghina ng isip, nagpapataas ng panganib sa sakit sa puso, at nagpapataas ng kahinaan sa pagkabalisa at depresyon. Sa mga matatanda, nag-aambag din ito sa pagkahulog, mga isyu sa memorya at pagkawala ng kalayaan. Nakakita ako ng mga pasyente na dating may aktibong buhay na dahan-dahang lumayo, hindi dahil sa anumang malaking sakit, kundi dahil sobrang pagod na sila para gumana. At ito ang tunay na nakababahala. Marami sa kanila ang hindi alam na nawawala sa kanila ang isang bagay na dati ay nakakatulong sa kanilang pagtulog. Hindi gamot, hindi suplemento, kundi ang sariling built-in release valve ng kanilang katawan. Ang masturbasyon ay maaaring tila maliit, kahit na walang halaga, ngunit para sa ilan ito ay maaaring ang pagkakaiba sa pagitan ng 4 na oras ng pira-pirasong tulog at 7 oras ng mahimbing at nakapagpapagaling na pahinga. Sinabi sa akin ng isang pasyente matapos muling kumonekta sa bahaging ito ng kanyang sarili, "Natutulog ako tulad noong talitamakongkoam taon na ang nakalipas. Hindi ko namalayan kung gaano ko kailangan ang pagpapalayang iyon. Akala ko tumatanda lang ako." Iyan ang problema. Napakaraming tao ang napagkakamalang pagtanda ang biolohikal na kapabayaan at sila'y tahimik na nagdurusa. Kung nakahiga ka sa gabi, ang isip mo'y gumugulo, ang mga kalamnan ay naninigas at ang mga oras ay dumadaan. Tanungin mo ang iyong sarili, kailan huling naramdaman ng iyong katawan na ganap na relax, ganap na nagpalaya? Minsan ang sagot ay hindi isang bagong gamot o isang breathing app. Minsan ito ay tungkol sa muling pagtuklas ng isang lumang ritmo na naaalala pa rin ng iyong katawan kung hahayaan mo ito. Detyata 5. Panghihina ng pelvic floor at sirkulasyon ng dugo ilang taon
na ang nakalilipas ginamot ko ang isang retiradong bumbero na nasa kanyang 70s, isang mapagmalaki at malakas na lalaki sa halos buong buhay niya. Tatawagin ko siyang Guillermo. Dumating siya sa akin na nagrereklamo ng bahagyang pagtagas ng ihi at hirap sa pagtayo ng matagal nang walang discomfort sa kanyang ibabang likod at balakang. Kakaiba, sabi niya, pakiramdam ko ang pundasyon ng aking katawan ay unti-unting bumibigay. Ang kanyang inilalarawan ay hindi lamang pagtanda. Ito ay ang mabagal at tahimik na panghihina ng kanyang pelvic floor at hindi siya nag-iisa. Ang pelvic floor ay isang grupo ng mga kalamnan sa base ng iyong core ang mismong sumusuporta sa iyong pantog, bituka at mga ari. Karamihan sa mga tao ay hindi iniisip ang mga kalamnang ito hanggang sa may magkamali. Pagtagas ng ihi, hirap sa pagdumi, erectile dysfunction o discomfort kapag nakatayo o naglalakad. Ngunit narito ang bahaging madalas na binabalewala, ang regular na sexual na estimulasyon kabilang ang masturbasyon ay may malaking papel sa pagpapanatiling aktibo at engaged ng mga kalamnang iyon. Nakikita nyo sa panahon ng arousal at orgasmo, ang pelvic floor ay ritmikong kumukontra. Ang kontraksyong iyon ay isang ehersisyo hindi para sa itsura kundi para sa tungkulin. Pinapabuti nito ang daloy ng dugo sa ibabang bahagi ng katawan, pinapalakas ang internal support system at pinapanatiling epektibo ang komunikasyon ng mga ugat at kalamnan. Hindi ito tungkol sa performance. Ito ay tungkol sa preserbasyon. Kapag itinigil nyo ang regular na masturbasyon, ang mga kalamnang iyon ay hindi lang tumatahimik. Nagsisimula silang manghina, atrophy. Bumagal ang daloy ng dugo. Ang tissue ay nagiging hindi na gaanong nababanat, ang tugon ng ugat ay kumukupas at sa huli, maaari mong makita ang iyong sarili na nahihirapan sa mga sintomas na hindi mo inaasahan, madalas na pag-ihi, bahagyang pagtulo. Pagkatapos umihi, hirap sa pagpigil ng utot o kahit sakit habang gumagalaw. Para sa mga lalaki ito ay maaaring mga hulugan ng malaking pagbaba sa sexual na paggana. Para sa mga babae, maaari itong humantong sa pagkatuyo, tensyon at discomfort na nagiging hadlang sa lahat ng intimacy. Nakita ko ang mga dating malayang matatanda na nagsimulang umiwas sa mga social outing dahil lang sa hindi nila mapagkatiwalaan ang kanilang pantog. Nakita ko ang iba na nahihiya sa biglaang pagtagas kapag umuubo o bumabahin, hindi alam na lahat ito ay naguugat sa isang bagay na kanilang pinabayaan sa loob ng maraming taon, sirkulasyon at aktibidad ng kalamnan sa pelvic region. At narito ang isang bagay na kailangan kong sabihin ng malinaw, ang pagbabaliwala sa lugar na ito ay hindi lamang abala. Maaari itong humantong sa pagkahulog, incontinence at pagkawala ng dignidad na hindi nararapat sa sinuman. Maaari kang magsimulang umasa sa mga pad espesyal na damit panloob o pagpaplano ng kalapitan sa banyo lahat dahil ang base ng iyong katawan ay hindi nakakakuha ng estimulasyon at suporta na kailangan nito. At kung mas matagal itong magpapatuloy, mas nagiging mahirap itong baliktarin. Ang nakakadurog ng puso ko ay kung gaano karaming tao
ang nagdurusa sa katahimikan. Hindi nila ito pinag-uusapan. Sila'y nahihiya, nalilito o ipinapalagay na bahagi lang ito ng pagtanda. Ngunit hindi ko sapat na maidiin ito, gusto pa ring gumana ng iyong katawan kahit sa 70, 80 o higit pa. At isa sa pinaka-epektibo at natural na paraan upang suportahan ito ng walang gamot o kagamitan ay sa pamamagitan ng ligtas, regular at intimate na estimulasyon. Kapag binawi mo ang koneksyong iyon, hindi ka lang nag-aaktibo ng kasiyahan. Nagpapanumbalik ka ng lakas. Nagpapadala ka ng dugo kung saan ito pinakakailangan. Ginigising mo ang mga ugat, pinapanatiling buhay ang mga tissue, at ipinapaalala sa iyong ibabang katawan na mahalaga pa rin ito. The 6. Pagbaba ng immune function. Ilang taglamig na ang nakalipas, isa sa aking matagal ng pasyente, isang lalaki sa kanyang huling 60s na laging medyo malusog ang dumating na mukhang pagod. 3 beses na siyang nagkasakit sa panahong iyon na may matagal na sipon at bahagyang impeksyon. Dati isang araw o 2 lang, magaling na ako, sabi niya sa akin. Ngayon bawat maliit na sakit, tinutumba ako ng ilang linggo. Nang alisin namin ang mga karaniwang sanhi dieta, tulog, gamot, dahan-dahan kong tinanong ang tungkol sa isa pang bahagi ng kanyang buhay. Naging sexually active ka ba kahit mag-isa? Ngumiti siya ng hindi komportable tapos umiling. Nako, hindi na po. Matagal na. Retirado na ang bahaging iyon ng buhay ko. Ang hindi niya namamalayan at hindi alam ng karamihan ay ang gawaing sexual kabilang ang masturbasyon ay may direktang epekto sa immune system. Hindi iyon isang metapora. Iyon ay biyolohiya. Sa panahon ng sexual arousal at lalo na sa orgasmo, ang iyong katawan ay gumagawa ng isang pag-agos ng mga biochemicals, hindi lang dopamine at oxytocin na nagpapasaya sa iyo, kundi mga tunay na immune-enhancing agents. Ang immunoglobulin A, IgA, halimbawa, ay tumataas ng malaki. Ito ay isang mahalagang antibody na tumutulong na ipagtanggol ang iyong katawan laban sa mga virus, bakterya at impeksyon, lalo na sa respiratory at digestive systems. Naglalabas din ng mga endorphins na nagbabawas ng pamamaga at sumusuporta sa paggaling. Ngayon, isipin nyo na wala ang boost na iyon, hindi lang sa loob ng isang linggo, kundi sa loob ng mga buwan o taon. Ang iyong katawan ay nagsisimulang mawalan ng isa sa pinakamadali at pinakanatural na panlaban nito. Sa isang panahon ng buhay na ang iyong immune system ay bumabagal na, ang pag-alis sa mekanismong ito ay tulad ng pag-alis ng baterya sa iyong smoke detector. Maaaring hindi mo ito mapansin sa simula, ngunit kapag dumating ang problema, hindi tutugon ang iyong katawan tulad ng dati. Nakita ko itong nangyayari sa totoong buhay. Ang mga pasyente na isinara ang kanilang intimate lives ay madalas na nagkakasakit ng mas madalas, mas mabagal gumaling o nakakaranas ng mga pagsiklab ng talamak na pamamaga. At habang maaaring hindi nila ikonekta ang mga bagay, ang kanilang katawan ay nagpapadala ng isang malinaw na senyas, may kulang. At hindi lang ito tungkol sa paglaban sa trangkaso. Ang immune system ay malalim na nauugnay sa pangmatagalang pag-iwas sa sakit, pagbabantay sa cancer, proteksyon sa puso kahit na paggaling ng sugat.
Ang regular na sexual na pagpapalaya ay tumutulong na mapanatili ang balanse ng hormone. Bawasan ang mga stress hormones tulad ng cortisol at dagdagan ang sirkulasyon. Lahat ay mahalaga para mapanatili ang immunity. Kapag nawala iyon, nagsisimula ang domino effect. Tumaas ang stress, nagdurusa ang tulog, tumataas ang pamamaga at ang iyong katawan ay nagiging mas mabagal at mas mahinang bersyon ng dati. Isang babae sa kanyang 70s matapos mawalan ng asawa ang nagsabi sa akin na hindi niya hinawakan ang kanyang sarili sa loob ng halos 5 taon. Nang mag-usap kami ng tapat tungkol sa koneksyon sa pagitan ng gawaing sexual at lakas ng immune, nagpasya siyang subukang muling kumonekta sa bahaging iyon ng kanyang sarili, hindi para sa pagnanasa, kundi para sa kalusugan. Makalipas ang ilang buwan, bumalik siya na may mas maniningning na mga mata at mas maraming enerhiya. Hindi ko maipaliwanag, sabi niya, pero pakiramdam ko mas buhay ako. Parang ang katawan ko ay kasama ko na ulit, hindi laban sa akin. Hindi iyon mahika. Iyon ang nangyayari kapag natatanggap ng katawan ang mga senyales na kailangan nito, mga senyales na nagsasabing, nandito pa tayo, gusto pa nating umunlad. Madaling baliwalain o isantabi o makaramdam ng pagkailang, ngunit ang iyong immune system ay walang pakialam sa kahihiyan. Tumutugon lamang ito sa pagkilos. At ang sexual na estimulasyon, kahit mag-isa, ay isang makapangyarihang pagkilos, isa na nagpapadala ng mensahe ng buhay at lakas sa bawat selula ng iyong katawan. Kasabi din pagkawala ng koneksyon sa sariling katawan at halaga sa sarili. Hindi ko malilimutan ang isang tahimik na pag-uusap na naganap sa pagitan ko at ng isang pasyente sa kanyang huling 70s. Tawagin natin siyang Jorge. Siya ay isang retiradong punong guro, dating may tiwala sa sarili at mabilis mag-isip, ang tipo ng lalaki na dating kayang dominahin ang isang silid. Ngunit nang dumating siya para sa isang regular na check-up, may nagbago sa kanyang tindig, bahagyang nakayuko ang mga balikat, medyo madilim ang mga mata. Habang nag-uusap kami, napabuntong hininga siya at sinabing, parang hindi na ako nakatira sa katawan na ito, Doc. Pakiramdam ko, nangungupahan na lang ako dito. Ang pangungusap na iyon ay tumatak sa akin dahil ang kanyang inilarawan ay hindi bihira. Narinig ko na ito mula sa mga kalalakihan at kababaihan sa iba't ibang salita, ngunit may parehong katotohanan. Sa isang punto, huminto sila sa pakiramdam na sila ay nasa bahay sa kanilang sariling balat. At madalas nagsisimula ito sa katahimikan, sa pag-give up sa self-intimacy. Itinatapon ito bilang hindi na kailangan, huli na sa buhay, o isang bagay na nalampasan ko na. Ngunit ito ang totoong nangyayari kapag itinigil mo ang paghawak sa iyong katawan, kapag itinigil mo ang pagbibigay pansin dito sa malalim na personal na paraan, nagsisimula kang madiskonekta mula rito. Dahan-dahan, tahimik, at minsan permanente. Ang paghawak sa sarili ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan. Ito ay tungkol sa presensya. Kapag pinasisigla mo ang iyong katawan, kahit na banayad, kahit na walang layunin, maliban sa makaramdam, ipinapaalala mo sa iyong nervous system na narito ka pa, na mahalaga ka, na ang iyong katawan ay bahagi pa rin
ng iyong pagkakakilanlan, hindi lamang isang sisidlan na hinihintay mong iwanan. Kung wala iyon, may nagbabago. Isang uri ng emosyonal at psikolohikal na distansya ang nabubuo. Nagiging mas madaling balewalain ang maliliit na sakit, mas madaling huminto sa pagtingin sa salamin, mas madaling maniwala na ang kabanatang ito ng buhay ay hindi karapat-dapat alagaan. At iyon ang pinakamapanganib na pagkawala sa lahat, ang pagkawala ng iyong sariling halaga sa sarili. Nakita ko ang pagkakadiskonektang ito na humahantong sa malalim na emosyonal na pamamanhid kahihiyan sa pagtanda, pag-iwas sa pisikal na pagmamahal, at kahit na pagkawala ng motibasyon para sa pangunahing pangangalaga sa sarili. Humihinto ang mga tao sa pag-ehersisyo, pagkain ng tama o pagbibihis ng may intensyon. Bakit pa iniisip nila kung ang katawan na ito ay hindi na parang sa akin? Isang babae ang nagsabi sa akin na hindi niya hinawakan ang kanyang sarili mula noong menopause. Huminto na lang akong makaramdam na ako'y isang babae, sabi niya. At habang lalo kong hindi hinahawakan ang aking sarili, lalo akong nawawala. Ang salitang iyon, nawawala, ay tumama ng husto. Dahil iyon mismo ang nangyayari para sa maraming matatanda na huminto sa pakikipag-ugnayan sa kanilang pisikal na sarili. Hindi lang sila nawawalan ng kasiyahan, nawawalan sila ng pagkakakilanlan ng pagiging nakikita ng pakiramdam na buhay. At ito ang bahaging kailangan ninyong marinig, hindi kailangang maging ganito. Ang muling pag-angkin sa iyong katawan sa pamamagitan ng paghawak sa sarili ay hindi tungkol sa pagiging sexual tulad noong ikaw ay 20. Ito ay tungkol sa pagbibigay galang sa buhay na naroroon pa rin sa iyo. Ito ay tungkol sa pagsasabing, nandito pa ako, nakakaramdam pa ako, karapat-dapat pa rin akong makita kahit ng sarili ko. Kapag muli kang kumonekta sa iyong katawan, kahit sa privacy ng iyong sariling tahanan, sinisimulan mong baligtarin ang tahimik na pagbuburang iyon. Ipinapaalala mo sa iyong sarili na ang pagtanda ay hindi paglaho, na ang iyong halaga ay hindi nag-expire kasama ng iyong kabataan. Umuuwi ka muli sa iyong sarili. At iyon marahil ang pinakanakapagpapagaling na gawain sa lahat. Huling kaisipan, pagbawi sa intimacy, pagbawi sa kalusugan. Sa pagbabalik tanaw sa mga taon na ginugol ko sa pag-aalaga sa aking mga pasyente, ang pinakatumatak sa akin ay hindi lamang ang mga medikal na hamon na kanilang kinakaharap, kundi ang mga tahimik at hindi nakikitang pagkawala na kanilang dinadala, mga pagkawala na hindi lumalabas sa mga resulta ng lab o scan. Isang lalaki na dating may tiwala sa sarili ay umiiwas na ngayon sa mga salamin. Isang babae na dating nagliliwanag sa saya ay nagsasabing wala na siyang naramdaman sa kanyang katawan sa loob ng maraming taon. At madalas sinasabihan sila na ito ay simpleng bahagi lang ng pagtanda. Ngunit hindi po ako naniniwala doon, kahit isang segundo. At kung sumama kayo sa akin hanggang dito sa tingin ko, ay hindi rin kayo naniniwala. Dahil ito po ang katotohanan. Sa sandaling itigil mo ang pag-aalaga sa iyong sexual na sarili, sa sandaling iwanan mo ang bahaging iyon ng iyong katawan at pagkakakilanlan, isang kadena ng tahimik na kahihinatnan ang nagsisimula. Pinag-usapan natin sila
isa-isa. Kung paano maaaring bumaba ang kalusugan ng iyong prostate at pag-ihi, kung paano lumalabo ang utak, kung paano gumagapang ang depresyon, kung paano ninanakaw ang tulog, pinahihina ang sirkulasyon at nakokompromiso ang immune system. At marahil ang pinakamasakit sa lahat, kung paano ang pag-give up sa pribado at personal na koneksyon sa iyong sariling katawan ay maaaring dahan-dahang kumain sa iyong halaga sa sarili hanggang sa maramdaman mong estranghero ka na sa iyong sarili. Hindi po ito maliliit na bagay. Hindi lamang ito bahagi ng pagtanda. Ito ay mga babala na ang iyong katawan, isip at espiritu ay humihingi ng iyong atensyon. Nakaupo ako sa tapat ng mga pasyente na nakaramdam ng pagkasira, pagka-diskonekta at pamamanhid. At nakita ko ang transformasyon sa kanilang mga mata kapag sinimulan nilang bawiin ang bahaging ito ng kanilang buhay. Hindi ito nangangailangan ng iba. Hindi ito humihingi ng kabataan o perpektong kalusugan. Nangangailangan lamang ito ng iyong pahintulot, ang iyong pahintulot na makita ang iyong sarili bilang karapat-dapat sa intimacy kahit ngayon, lalo na ngayon. Alam kong ito ay isang paksang iniiwasan ng marami. Ang ilan ay nahihiya. Ang iba ay hindi kailanman tinuruan na okay lang na alagaan ang kanilang kalusugang sexual pagkatapos ng isang tiyak na edad. Ngunit gusto kong marinig ninyo ito mula sa isang doktor na naglakad sa landas na ito kasama ang libu-libong kalalakihan at kababaihan. Hindi lamang ito okay, ito ay mahalaga. Ang masturbasyon sa pagtanda ay hindi tungkol sa pagpapakasasa. Ito ay tungkol sa sirkulasyon, kalinawan, ng isip balanse, ng hormon emosyonal na pundasyon, depensa ng immune system, at pagkakakilanlan. Hindi ito isang luho. Ito ay isang uri ng pangangalaga. Isang deklarasyon na buhay ka pa sa katawang ito at responsable pa rin sa kapakanan nito. Isang pasyente ang minsang nagsabi sa akin, hindi ko namalayan kung gaano ko na-miss ang pakiramdam na maging ako hanggang sa muli kong nahawakan ang bahaging iyon ng aking sarili. Ito po ang tungkol doon. Hindi lang manatiling buhay, kundi maramdamang buhay. Hindi lang malampasan ang mga taon, kundi manirahan sa mga ito ng may presensya, dignidad at saya. Narito ang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo, ang iyong katawan, ang iyong panghabambuhay na tahanan. Ang pag-aalaga dito sa bawat paraan kabilang ang sa pamamagitan ng self-intimacy ay hindi isang gawa ng kayabangan o kahihiyan, kundi isang gawa ng malalim na paggalang sa sarili. Ito ay tungkol sa pagpili na maging aktibong kalahok sa iyong sariling kalusugan at sigla hanggang sa pinakahuling sandali. Huwag hayaang nakawin ng katahimikan o mga makalumang ideya ang isang kasangkapan na maaaring magpanatili sa iyong mas malusog, mas matalas, at mas konektado sa buhay mismo. Kaya't kung nakalimutan nyo na ang bahaging ito ng inyong sarili o ibinaon ito o hinusgahan, inaanyayahan ko kayo ngayon na muling isaalang-alang, na muling kumonekta, na alalahanin na ang inyong katawan ay nakikinig pa rin, may kakayahan pa rin, at karapat-dapat pa rin. Magsimula ng dahan-dahan, may pag-usisa at kabaitan. Ngunit ang pinakamahalaga magsimula. Dahil sa pagpili
na alagaan muli ang bahaging ito ng iyong sarili, hindi mo lang pinoprotektahan ang iyong kalusugan, binabawi mo ang iyong buhay. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, huwag nyo itong sarilinin. Pakishare po ito sa isang kaibigan, kapatid o sino mang kamag-anak na maaaring kailangang marinig ito. Mag-iwan ng komento sa ibaba para malaman ko ang inyong mga saloobin, sumasang-ayon man kayo, hindi o may mga tanong. Mahalaga ang inyong boses at ang inyong kwento ay maaaring makatulong sa iba na maramdamang sila ay nakikita. At siguraduhing mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman sa pamumuhay ng mahaba, malusog at makabuluhan.